Magandang hapon. Si mga kalit, iyon na ngayong update sa ating bahay. Yung na po yung update sa bahay namin mga kalit. Ayan o. So, yun. Isang araw pa lang po yung, itong trabaho na to, isang araw pa lang po yung paggawa nila ng bahay. So siguro mga kalit, marami pang kulang nito dahil mabibili pa tayo ng yero para sa bubong. Tapos marami pang kailangan sa mga kahoy dahil marami pang kulang. Kasi kailangan kasi may ano dito, terrace. Doon, dudugtong po tayo kasi doon sa ano na yun, banda na yun, sa portion na yun, doon sa gilid ng ilog para medyo malaki kasi ito yung ginawa namin ngayon, yung talagang nabuo namin, yung aming nabuo is ano lang to, kwarto, higaan lang. So ito yung medyo inabot sa ating pinaghirapan mga kulit. Kung hindi tayo nakapagtanim ng kalabasa, ayun, hindi tayo makapabahay ng ganito. Ayun. Medyo yung lote na nabili na ano to natin, napili natin, nakuha nating lote, so medyo malawak-lawak din to. Yun. Medyo malawak din. So at saka yun. Basta i-update ko lang kayo sa bukas sa susunod na ano na to, kung anong kalabasan nito bukas. Pero bukas, so sa estimate ko nito bukas siguro makapaglagay na kami ng bubong dito. Kasi medyo nakaporma na yun sa taas. Ayan. Porma na yun dun sa taas na yun. Bukas mga kulit, i-update ko kayo anong kinalabasan sa bahay namin ni Rhea. So basta marami pang mga kulang mga kulit, kaya hindi excited na ako matapos to, pero medyo matagalan to pa siguro bago matapos dahil medyo kinapos na tayo sa budget. Dahil katamtaman siguro ang budget ko lang kasi nito is mga 3 araw lang, kasi kinapos yung ating budget, yung bulsa natin. Pero so, pag nagkapera uli, so another gawa na naman para matapos talaga yung ano natin. So yun, abangan nyo po yung another video natin mga ulit. Yun, good afternoon, good afternoon. So yun mga kulit, nandito naman tayo sa sakahan ngayon. So kung naalala nyo mga kulit, yung binlog ko nung nakaraan na yung upload ko na nung nakaraan na pinakita ko sa inyo na may mais at saka may kalabasa. So ito na yun, yung kalabasa nilagyan at saka yung mais. Yung mais nito nasa ibabaw pero yung ilalim kalabasa. So yun ang nagtatrabaho ngayon. So kami kinuha ko yung mga pinsan ko, yung pinsan ko at saka yung kapatid ko, yung tatlo, dahil para makatulong kami dito sa pag-aani ng mais dahil walang katulong si Bianan. So ngayon ang trabaho namin dito is arawan lang po kami. So habang hindi pa natapos yung bahay ko mga kulit, dahil marami pa akong pwedeng paggastusan dahil kinapos ako sa budget. So kinapos ako sa budget mga kulit. So kailangan kong magtrabaho muna, focus muna sa pagtatrabaho para sa ganun magkaipon ng pera para matapos ko yung kulang ng bahay ko, dahil marami pang kulang yung bahay ko para mabuo. So kailangan bibili ito. So puntahan natin mga kulit yung kalabasa na nangyari kung anong resulta, dahil yung iba kasi dito kadalasan talaga yung ibang mga kulit is 3 beses 5 beses sila nag-harvest, pero kasi may financing sila, may pera, meron silang sa magagastusan sa mga pangdamo, sa mga mga insekto. So yung sa akin kasi mga kulit, so busy ako talaga sa simula nung kami ng bahay, papagawa kami ng bahay. So busy ako sa pagkakayod at saka kaya yung ko yung nangangagat sa akin yung kalabasa namin ni Ria mga kulit, hindi ko napukusan sa pag-aalaga, kaya yun ang nangyari. So puntahan natin ngayon dahil ilang mga araw na kami nakapunta dito. So nakapag-harvest pala kami dito mga kulit, isang beses lang. So sa awa ng Diyos yun, nakapagpatayo na kami ng bahay, pero kinapos pa rin dahil kaunti lang po yung binta sa kalabasa na nangyari yan. Mga lang yun, 20k plus 20k
20k mahigit lang yung ano namin, binta sa aming kalabasa. So kaya medyo kinapos yung budget dahil hindi bihira po yung alam niyo po na hindi po bihira ang magpapagawa ng bahay. Lalo na pag ano, yung mga kahoy kasi dito sa amin ginagabas, tinabas. So ang arawan dun sa magagabas is ano, 1.5 1.5 po yung araw. Kaya so 3 beses kami nag-harvest at saka gastos din. So pagpa ano ko lang ng mga kahoy, mga materyales ko mga kulit, umabot ng 3k mahigit yung gasto ko, hindi pa kasama yung pagpapatayo ko ng bahay. So ito yung naging resulta mga kulit sa ano, tingnan natin kung yung resulta ng kalabasa namin ni Ria. Puro damo na, hindi ko na nakikita yung kalabasa. Ayun, oh, sayang. Yung nakaraang vlog ko mga kulit, excited ako, pero isang beses lang ako talaga nakapag-harvest dahil gawa nga ng dito talaga sa area na to. Kaya pala dinigay sa akin ni Papa Tani to dahil ganun talaga ganito pala talaga ang maging resulta sa iyong pananim pag lumaki na. Nakakaisang harvest ka lang, hindi katulad dun sa area ni Papa Tani talaga na makakarami ka ng harvest dahil malinis. Dito kasi kahit anong pilit mo sa pag-aano ng damo, yung ilalim kasi nito damo pa rin. Ayun, oh, parang itong mga ganito, matinik kasi itong ganitong damo, yung tawag dito sa amin sampinit, maraming tinik. Ayun, oh. So yun yung mga ano natin mga kulit. Oh, wala na. Kaya ang gagawin ko nito mga kulit, kailangan na itong paggastusan pero dahil para mapagpapatabas ng damo. Pero pupukus muna ako sa bahay namin para nang sa ganun dahil malapit ng mga naksiriya. O kailangan ano, bahay muna. Bahay muna talaga yung tatapusin ko bago to. So yun mga kulit, pasensya na po kayo sa ano po, sa ano ko, na naulang ako nakapag-video. Po tayo mga kulit dahil sa ano, at saka yun nga, medyo nawalan na po ako ng gana rin sa may pagkakataon talaga na nawawalan na ako ng gana sa pagbablog dahil katulad ngayon, hindi pa ako na-monetize dahil hindi ko alam kung paano ang gagawin ko sa YouTube ko na nakalak at saka paano ako mag-apply kay Meta para ma-monetize po ako. Dahil yun nga po, matagal na po ako naghahanap dahil si Ate Eileen po talaga, katulad nga po ng sinasabi ko, paulit-ulit na po akong gustong makipag-usap sa kanya pero kasi wala po siyang ano, puro po siya palaging walang time po sa akin. So naintindihan ko po dahil ang kagustuhan po talaga ni Ate Eileen na doon lang ako palagi sa kanila. Siyempre ang pinipili ko kasi yung plano ko, hindi yung plano nila dahil ang gusto ko kasi may sarili na akong pamilya, so gusto kong magplano ng sarili. Na yun ang napili kong plano ko is yung magsarili ng bahay dahil hindi ko po, kasabi nga ng tatay ko, pag may pamilya ka na so kailangan marunong ka nang tumayo sa sarili mong paa. Kaya hindi naman pwede palaging doon na lang ako makatira sa kanila pa na baka isipin nila na umaasa na lang po ako sa kanila. So kaya yun na ano sa tayo, medyo nagtampo sa akin, sumama yung loob sa akin. Kaya yun nga po mga kulit, medyo nawala na ako ng gana sa sarili ko dahil walang tumutulong na sa YouTube ko para ma-monetize ako. So yun mga kulit, at saka pasensya na rin po kayo kung may pagkakataon po na lalo na po sa kay Mita na may pagkakataon po na magbablog po ako na ano, na nakahubad lang dahil yun nga tulad ng trabaho namin dito tulad ngayon, oh,
nakadamit, basta pag nagsuot tayo ng damit na dito tayo isakahan, hindi maiwasan na mabasa tayo ng pawis. Kaya hindi maiwasan talaga na nakahubad po tayo ng damit dahil mainit po dito sa ano, basang-basa po tayo ng pawis. So yun mga kulit, abangan nyo po yung another video natin dahil sana po tulungan nyo po akong matupad yung pangarap ko dahil ito po talaga yung matagal ko na pong pinapangarap na magkaroon ng sarili kong bahay. So malapit na po mga kulit. Kunting tiis ko na lang po. Kunting kayod na lang po. Matatapos na po yun. So sana po pagdasal nyo po na maging successful po. Tulungan nyo po akong magdasal na sana po successful po yung bahay namin na matapos po. Para sa ganun po is gusto ko na rin pong subukan na bumukod. At para makita po kung kaya ko na po ba talagang tumayo sa sarili kong paa. Yun po, God bless you all. Abang nyo po yung another video natin. Welcome back na naman sa ating another video mga kalit. So yun. Ngayon mga kalit, tinignan ko kasi itong ano, sinilip ko yung kalabasa ako. Mayroon pa palang bunga pero kaunti na lang siguro, pero makakabinta pa rin tayo nito ng 500 dahil meron pang bihirang bunga pa. So makapag-ampa tayo nito. Hindi pa pala ito pwedeng patayin yung damo dahil meron pa palang bunga. So yun, baliktarin muna natin mga kulit para ipakita ko sa inyo yung bunga ng kalabasa natin. Ayun, grabe na yung damo. Buhay pa naman yung ano niya, yung dahon. Kaso yung talagang damo talaga yung kumapal. Dahil sa ano ng damo kapal. Hindi sa ayun oh. Bunga pa yan. Pero ano pa lang, maliit pa. So kailangan pa pala itong ano, dapat ito sana mag-aabono ako nito. Pero yun oh, may ningat-ngat ng daga. Kinain na ng daga yung iba. Ito pa oh. Wala na, kinain ng daga. Pero kasi dito kasi mga kulit pag ano, yun oh, puro nakain ng daga. Yun. Marami sanang bunga mga kulit kaso talagang inubos na ng daga. So kung ko lang ito kung mayroon pang ititira sa atin ito. Ayun oh, yung iba paumpisa pa lang sa pagbubunga. Maliit pa lang. Sana hindi naman abusin ng daga to para may makuha pa rin tayo. May makukuha pa tayo sa susunod na harvest natin. So yun. Pero hindi na, palagay ko mga kulit, hindi na nalalaki ito dahil ano siyang baga, ano na siya, yung tawagin sa amin south. Kulang mas sa vitamins kaya hindi na lumalaki. Yung dito wala na. Kasi nga nung nakaraang vlog ko dito, yung unang harvest ko, ayun, dinadaanan ko sa kalabaw kasi hindi pwedeng pag nag-harvest ka dito walang kalabaw dahil ano, tawag dito, hindi kayang buhatin ng tao dahil sa layo ng ilog. Kaya kailangan talagang kalabaw. So hindi talaga maiwasan na hindi natin i-sacrifice yung dadaanan ng kalabaw. Tulad nito, ito yung dinaanan ng kalabaw, so wala nang tumubo na kalabasa dito. So yun mga kulit, medyo tanghali na, papunta na tayo dun sa ano, kasi yung mga pinsan ko kasi at saka yung dalawang pinsan ko at saka yung kapatid ko, yung bunso namin nandito kasi, kinuha ko para makatulong kami. Hindi naman din tatangkihin yung pagod namin dun sa pagtutulong kay Bianan dahil sinasahuran naman kami. Kaya habang magtatrabaho sila ako, nagluluto ako. So ulam pala namin ngayon is ano, so
karne. So maya maya ipapakita ko sa inyo yung aming ulam ngayon. Kami lang dito, ako lang yung pinagkatiwalaan dito ni Bianan sa pag-harvest dahil gawa nga ng busy si Bianan dahil marami silang tinatrabaho. Papatani na sa Sabang, pumunta doon kay Kuya Junjun kasi si Kuya Junjun nagtanim ng kalabasa si Kuya Junjun. So pinuntahan ni Kuya Tani dahil hindi pa alam, dahil hindi pa kasi expert si Kuya Junjun sa pagtatanim ng kalabasa, kaya pinuntahan ni Kuya Tani ni Papa Tani para tingnan kung pwede na bang harvestin sa susunod na araw. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kalabasa yung ilalim, yung ibabaw mais. Ito yung tinatrabaho namin ngayon. Malapit na kami matapos, pang-apat na araw na namin yun dito. Hindi pa namin natapos, gawa ng apat lang kami, so medyo malawak kasi to. Siguro 3 hectares to, kaya medyo tagal-tagal lang kami. Kaya malinis na yung paligid yung sa akin na lang talaga yung madamo dun. Oh! Good afternoon. So yan mga kol, patapos na sana kami. So biglang umuulan. So ganito yung trabaho, yung sitwasyon dito sa probinsya pag umuulan. Ganito yung sitwasyon namin, ayan oh. Oh, makikita nyo. Dahil walang kaming bubong na masilungan dito sa sakahan, kaya ganito lang diskarte namin para hindi mabasa ng ulan. Dahil pag nababasa tayo, galing tayong bilad sa araw, talagang lagnat yung aabuti natin. So kailangan iwasan nating magkatrangkaso para hindi tayo sa natin pamilya, para hindi maputol yung pangkabuhayan natin para sa ating pamilya. Kaya kailangan nating ingatan din natin ang ating sarili. So yon, sama ko si Talolong. Yung para kaming yung nagtawanan kami kasi yung sitwasyon namin ngayon, para kaming yung yung tawag doon, parang dun sa palayan, takot sa mga insekto, mukhang insekto na kami. So yun, magandang hapon, malapit nang maging maghapon mga kulit. So malapit na rin kaming matapos. So, abangan nyo po yung kaganapan natin pag natapos tayo, abangan nyo kung anong magiging sitwasyon namin mamaya pag lumakas na masyado itong ulan. Kasi masama ng panahon. Kita nyo naman yung ulap, ayan pumuputi yung kumakapal yung kulay ng ulap, ayan dahil sa ulan.